Okay, magandang hapon mga kamukila. So update tayo dito sa aming bagong project, no? Pang 3 araw namin ngayon dito. Bali 2 tao kami nagtrabaho dito, no? So mamaya update na rin tayo sa mga kamukila, doon sa isang project ko na malapit na matapos. Ceiling na lang kasi yung tinatrabaho doon mga kamukil. At yung finisher ko, ceiling installer ko, siya yung bumanat doon. Habang ako dito ako sa bagong project namin. Update natin mga kamagila. Sa unang araw namin, yung trabaho namin dito, paggigiba sa ceiling nitong pinakailalim. So kasi maraming mga gamit dito sa pinakailalim, kaya kailangan ipapatayo natin tong structural ng pagro-roofing. Meron pa itong existing na bubong kasi sobrang daming gamit doon. So yung ginawa namin, pinabaklas ko yung ceiling dun sa baba at na makita ko yung plastada sa mga poste dito sa taas. Tinitingnan ko yung mga bakal. So far so good naman mga kamagila, yung mga bakal na ginamit nila noon. Napaka-standard po, no, ng mga 10mm. Kung titingnan natin, 10mm noon, 12mm na ngayon. So pagkatapos, while may nagbabaklas ng ceiling mga kamugil, nilili-out ko din dun sa baba, itong part na to. Ito kasi yung pinakamahirap mga kamugil, oh. Ito kung napapansin nyo yung pader, oh, patikwi-tikwi siya. Yan. So ngayon, hindi pwedeng dikitan na lang natin diretso itong pader. Yan kung napapansin nyo. Kasi gusto ng may-ari dito, ng kliyente natin, gagamitin na niya itong space na to. Malaki kasi yung space dito na hindi nagagamit. Yung kabuuang bahay lang kung napapansin nyo, yung pinaka-gutter niya nandito sa loob. Kaya ngayon, lahat ng tubig, kasi may mga butas na itong gutter, dito na sa loob bumabagsak. Ayan. Napaka 1970s pa din to ng mga bahay mga kamugila. Ito, so ang laki nitong project na itong tratrabahuin natin. Dead in itong tratrabahuin natin mula sa perimeter na yon hanggang dito. Tratrabahuin natin to lahat, no. Gusto nang gamitin ng may-ari. So ngayon ang ginawa ko dito mga kamugil, tinitingnan ko no yung mga wall na sobrang tumbado. Ayan, itong part na to dito, ito yung pinakatumbado, yung mga sira mga kamugil, oh. So yung ginawa ko diyan, ginamitan ko siya ng hulog. Naka-steady yung hulog dyan. So pagdating dun sa baba, yung hulog na yun yung tinarget ko, kinunan ko ng eskwela. Kaya kung napapansin nyo sa baba, ayan o, may tansi tayo dyan. Yun yung pinaka-guide ko. So ibig sabihin, yung tansi na yan, yun yung tuwid dito sa taas na bumaluktot na hole. Pumaling dito banda. So ang resulta nito mga kamukil, itong ginagawa natin, tuwid na tuwid to, no? Kasi ginawa natin yung tamang proseso dito. So sa mga ganito renovation mga kamugil, hindi mawawala dito yung tansi, pinakatansi mga kamugil. Bago ko to nagawa itong mga itong mga rafter na to, nauuna muna yung tansi nito. Kasi kapag ka mga renovation, hindi mo na makukuha yung saktong layout nito kasi susunod ka sa mga nakaunang poste, yung mga existing na poste nito na konkreto. Kailangan itong mga 4x4 mga kamugil, itong mga poste natin nakapatong yan sa existing na mga poste na mga konkreto. Hindi natin masusunod yan. So ngayon, ang gagawin mo dito, kailangan perimeter by perimeter ka magtatayo ng unang poste. So yung ginawa ko dito, ito yung pinauna kong pinatayong poste, tapos dun sa pinakadulo. Nung naitayo na yung 2 poste na yan, batak agad ng tansi papunta dito sa dulo. Ngayon, dahil hindi nandadaya ang tansi, nakukuha natin yung saktong tuwid nya. Pagpapatayin natin ang mga poste na to, yung tansi yung tinatarget natin kasi yun yung guide natin. Kailangan masunod natin yung guide natin ng mga tansi, sabayan natin ang hulog. So, kaya ito yung nangyayari. Kasi kapag walang tansi mga kamugil, mahihirapan ka nito, no? Hindi mo makukuha yung tamang tuwid nito. Ayan o, napapansin nyo, napakahaba nito. Yung bubong nito mga kamugil, dito na part kasi magkakaroon siya ng liter L. Pa-liter L to. Dito 12 meters to, yung haba mula dyan sa dulo na yan papunta dito. Tapos sa kabila naman 15 meters yan, yung sa kabila na yan. So napakalaki, mas malaki pa to sa project natin ngayon mga yung ito turn over natin project, mas malaki pa to. Ayan o, napapansin nyo sagad to hanggang dito. Yan. So lahat ng bagsak ng tubig dito, doon ko na itatapon, no? Napapansin nyo yung existing, pag umuulan yung tubig
problema sa may-ari kasi doon sa loob may mga inside gutter. So ngayon binago ko siya mga kamukil, lahat ng tapon ng tubig papunta doon, no? Bali one sided lang to, isang slope lang direction papunta doon para lahat ng tubig bagsak doon. Wala nang problemahin na tubig dito sa loob kapag umuulan. Pero 3 layers tong gagawin ko mga kamukil. Bali unang flat siya dyan, tapos aangat tayo, mag flat naman. Pagdating dito sa kabila, taas naman tayo dito, no? 3 layer to, pero one sided lang yung forma. So ito yung pagka-plano ko dito, no? Matagal ko din to pinagplanuhan. December pa to, pinuntahan ko na to. So tamang-tama ilang buwan kong pinagplanuhan to. Kasi napakalaki. Ayan kung napapansin nyo, napakalaki niya. So kailangan yung matinding plano. So yung kontrata ko lang dito mga kamukil, itong roofing, electrical at saka ceiling. Pagka matapos na yan, makikita na natin sa kontrata, i-check natin sa kontrata, tapos na yung 3 trabahuin. Kapag mayroon na namang ipapatrabaho si kliyente, malalaman natin kaagad kung saan tayo magpapalo ng additional charge sa labor, no? So bago inumpisahan to, may kontrata tayong pinipirmahan. Gumagawa tayo ng kontrata, nakapaloob doon yung mga description sa labor na hinihingi ko, ano yung mga trabahong makikita ng kliyente sa labor na yon. So sa Monday siguro lahat ng kasama ko sa trabaho dito na kami lahat, kasi matatapos na yung sa kabila na project. Ceiling na lang kasi yung tatrabahuin doon. Malamang bukas tapos na yung pagsisiling. So Monday linis na lang kami doon, clearing, isang araw paglilinis. Pagkatapos malinis, Monday ng hapon dito na kami lahat, no? Lilipat na kami dito kasi may target din ako, ilang buwan itong tatapusin o ilang linggo itong tatapusin namin. Pagkatapos nito malalaman natin kung may ipapadagdag pa si kliyente. Kasi ito mga kamukil, mapupurma ko yung roofing nito at saka ceiling, pati re-electrical nito kasi luma na yung mga electrical, nakikita ko sa loob nung binaklas namin yung yero na yan. Re-electrical tayo. Pagkatapos nyan, kung may ipapatrabaho pa siya, tuloy pa rin yung project natin sa Tagum. So Iligan Tagum na yung ko mga kamukila, Iligan Tagum na yung ruta ko ang mangyayari. Pero walang problema kasi maliit na lang din yung tratrabuhin dito. So kaya na natin kumuha ng isa na namang project. So marami pa akong ipapaabot sa inyo mga kamukil kapag makakalipat na kami dito, makapokus ako sa pag-video nito. Okay, puntahan natin yung project natin, isang project natin dito sa Iligan na malapit na rin ma-turnover. So hayaan nyo mga kamukil, kung may mga katanungan kayo paano umpisahan yung pag re-renovate ng isang bahay. So magtanong lang kayo at nang masagot natin kung alam lang natin, no? Yun yung lagi kong sinasabi, kapag ka alam ko masasagot ko kayo, kapag ka hindi ko alam, kasi kahit na eksperto o mataas-taas na yung experience natin dito sa pagre-renovate ng bahay, may mga diskarte pa rin ako mga kamukil na hindi ko alam, no? May mga diskarte pa rin na hindi ko pa nalalaman, hindi ko pa natutuklosan. So yun lang lagi kong sinasabi, kapag ka alam ko masasagot ko yung inyong mga katanungan. So ito isa sa pinakamahirap, no? Kung napapansin nyo, dito sa talikuran firewall siya. Pagdating sa tagiliran magiging firewall na naman siya. Pagdating dito sa tagiliran firewall na naman. So kapag ka firewall kasi yung binabangga natin at renovation, nako, sasakit yung utak mo mga kamukila kapag ka ganyan. Kailangan, kasi yung pinakakalaban dito mga kamukil, yung tubig. Yung tubig talaga. Kapag ka umuulan, paano mo siya mapipigilan? Alam mo kasi yung tubig, kunting butas lang, singlaki lang ng karayom na butas, papasok at papasok yan. Okay, yan lang mga kamukila. Update tayo mamaya doon sa kabilang project natin. Thank you. Nandito na tayo mga kamukila. Ito yung project na ito turnover na natin mga kamukila. Merkulis yung pinaka ko sa kliyente natin dito. Pinakamataas na yan, no? Ito so yung trabaho yun na lang, hindi natatapos ng ating ceiling installer, o yan na lang pinaka front, kasi kanina nagumpisa sila mula dito sa gilid na yan.
Dito kasi kahapon wala ito na tapos namin dito, yung natapos namin dito kahapon, ito lang na side dito sa harap, tsaka ito papunta dun. So ito na yung pinaka-forma nya, no? So yung pinakakulang dito, matapos yung pagsisiling, clearing na lang. So bukas may mag-clearing na dito. Umpisa na namin tong linisan dito, itatambak na to, ipapatag na namin to, tapos yung CR na yan sisirain na namin. So ikutin natin sa likod kung natatapos ba sa pagsiling, hanggang saan ba to yung perimeter light natin, oh. Yan, tingnan natin. Yan na, tapos na dun, papunta dun. Malakas yung ceiling installer natin mga kamukil, bilis, papunta na dun, oh. Tagili sa likod, tingnan natin dun sa likuran kung nasagad niya ba. So malamang bukas, araw na linggo, ito na lang tatapusin namin. Ito, sa pinakaharap. Yan. Tapos ito, maliit. Ito maliit na to, papunta dyan. Yan na. Sa loob. Ayan, pinakapurma sa loob. So walis-walis na yung kasama ko dito. Kunti na lang to. Yan na, no? Saka na natin to videohin ng isa-isa mga kamukil pag tapos na talaga, malinis na talaga lahat. Pag gutter, meron pa ako ikakabit 2 gutter bukas, tapos matatapos to. Dito na lang na side yan mga kamukil, ito. So yung mabibitin dito mga kamukil, ayan, kung napapansin nyo, nakasiling dito. Gaganda talaga yung bahay pag masilingan ng lahat, no, sa labas ng bahay. So maganda dito. Pagdating dyan, butas. So wala na kasing ceiling to. Wala na ceiling to dito, hindi nakasalit to, hindi na pinasilingan ni kliyente. Ang malagay lang dito is gutter na lang. So yun, nakikita natin gutter kanina doon. Kakabit natin na yun bukas. So ito yung clearingan ko dito mga kamagilo. Makikita nyo ang dumi, na pati itong banghouse na to sisirain na bukas. Ipa-plaster pa natin to. Pati itong CR na to bukas sisirain na namin to. Laging hindi nahihibasan ng tubig dyan. Yun yung pinagtataka ko. Malamang dun yan sa kabila, sa kabilang bahay, na yung ano dyan, yung tubig na yan dito dumaan. Malamang yung flooring sa kabilang bahay mas mataas kaysa dito. Tingnan natin dito sa likuran kung natatapos ba. Hanggang dito lang mga kamugil, yung pagsisilin. So paliter L na lang yung sisilingan bukas. Bukas mayayari na itong siling, sabay clearing. Monday to, mayawan yung juice sa Monday to, tapos na to. So hanggang Miyerkules yung ano ko sa kliyente natin. So yung ilaw dito sumisindi na. Aplikan natin dito sa likod. Yan, gaganda talaga yung bahay pag masilingan. Mga aircon okay na yan lahat mga kamagil, functionable na yan. So pati mga shower function na rin. Saka na natin bibidyohin at pag turnover na. So ito dito mabibitin siya mga kamagil. Kung nakikita nyo, may ceiling dito. Pagdating dito wala. Okay, yan lang yung ating update mga kamagil. Tapos dito sa flooring na to, wala nang tiles dito. Floor mat na lang, no? O linoleum ilalagay dito. Ayan, mga kwarto bukas to clearing na to, no? Okay, thank you.